Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. Ang News 5, ang TV5, itong si Ed Lingaw, napahiya. Napahiya itong taong ito. Diba? Itong si Ed Lingaw ay journalist ng TV5. No? Kilala naman natin itong taong ito. Diba? Ito yung laging nagbabalita sa News 5. Yan si Ed Lingaw. Ngayon, napahiya siya. Binatikos ng mga sa social media ang kanyang post. Kasi nagbalita kasi itong News 5, no? Meron silang programa na mahilig silang mag-fact check, di ba? Alam naman natin 'yan. Lagi nagfa-fact check sila. Lahat ng mga issues, kahit anong mga issues like kung hindi raw totoo, finact check nila na itong vlogger na ito, itong mga sinasabi ng vlogger na ito, mali ito, kasi finact check raw nila. May ganyan silang programa. Mga vlogger, mga tungkol sa mga Marcoses, no? Sa EDSA Power Revolution, mahilig sila dito, mag-fact check, nasabihin nila na mali ito, fiction lang ito, sabihin nila na hindi totoo, fake news, ganun. Mahilig sila sa ganyan. Ngunit, ngayon, naging palpak ang kanilang fact check. Napalpak ang kanilang fact check. Napahiya tuloy. Yan ang pag-uusapan natin, ha? Pero bago natin ikwento ang mga detalye tungkol dito, guys, i-like muna, ha? Like this video para kakalat ito sa taong bayan, sa ating friends and families, no? Para malaman nila ang katotohanan tungkol sa issue na ito. Okay? At marami ditong mga audience ko na hindi pa nakasubscribe. Please subscribe to my channel, Donmar TV, para lagi kayong updated sa mga balita tungkol kay Presidente Bongbong Marcos na ating ipagtanggol sa mga mahilig mambatikos at sa mga fake news na ipinakalat ng mga mainstream media na susuplakin natin. Okay? So, subscribe na. Okay, mag-like muna. Ready? 1, 2, 3, go. Okay, naka-like na lahat. And subscribe to my channel. Ready? 1, 2, 3, go. Okay, subscribe. And merong bell dyan, yung notification bell. I-hit nyo rin yan para lagi kayong ma-notify sa aking updates. Okay? So, punta na tayo dito. Ito na nga. Napahiya itong si Ed Lingaw sa kanyang fact-check na programa sa News 5 o sa TV5. Mahilig kasi silang mag-fact-check eh. Naging palpak ang kanyang post. Binatikos ang kanyang Facebook, yung kanyang post. Pati si Sangkay Janjan, yung vlogger na popular, no, idol natin, ini-block niya sa kanyang Facebook. Napahiya na kasi mag-deny pa. Kasi ito yung finact check nila. Yan, di ba? Yung fact check nila kay Daryl Yap, nag-post kasi itong si Daryl Yap ng clips sa kanyang video, sa kanyang pelikula na Made in Malacanang, The Last 72 Hours sa Marcos administration during Malacanang. Yan ang isa sa mga clippings na yung mga lumusob sa Malacanang na mga EDSA People Power, nagdala ng mga sulo or torch, yung torch na may ilaw. Ayan, nakikita sa picture. Finact check ito ng TV5 na ito raw ay fiction o parang sinasabi nila na hindi raw totoo na ang may yung mga tao during EDSA People Power wala raw mga sulo na dala. At itong pinost ni Daryl Yap ay isang fake news raw ito. Parang sinasabi niyang ganyan. Mali raw ito. Walang sulo raw. Yan, sabi nila ha. Sabi nila. Ngunit, marami ang bumatikos sa fact check ni
Oh, ito yung fact check nila. Pakita ko sa inyo. Yan. Off muna natin tong kay Daryl. Oh, yan. Fact check nila. Ito yung post nila sa YouTube. No. Fiction. Frontline Tonight. Daryl Yap. Oh, yung picture na yan pinakita, di ba? Nilagyan nila ng fiction. Ang title nila is Fact Check. Mga sumusugod sa Malacanang. May dalabang sulo. Itong title na ito, guys, hindi na ito yung original title. Pinalitan na ito. Yung unang title nila, wala talaga sa hulog. Talagang napahiya na sila sa unang title nila. Kasi marami nang bumatikos. Kasi pinatunayan ng taong bayan at yung mga supporters ng Presidente Bongbong Marcos, pinatunayan na meron talagang sulo at may torch during sa EDSA People Power na lumusob sa Malacanang, ng gate ng Malacanang. Ayan, oh. Pakita ko ulit. Yan. Gate yan ng Malacanang. Oh. May umaakyat. May mga dalang sulo ang mga tao. Okay? So yan. Sa clipping yan, sa pelikula yan ni Daryl Yap. Ngayon, sabi ng TV5, mali raw yan. Hindi raw yan totoo. Hindi raw yan totoo. Panoorin nyo itong mamaya ha, pagkatapos natin itong vlog natin. Panoorin nyo ito. Itong News 5 na balita nila, fact check with Ed Lingaw. Talagang sinabi niya dito na yung kay Daryl Yap na sulo raw ay hindi totoo. Parang ganyan ang kanyang ngunit. Ito, nagrereklamo na yung taong bayan kasi itong fact check na ginawa ng News 5 ay walang basihan at ngak-ngak lang ng ngak-ngak kasi merong ebidensya. Ito yung ebidensya. Ipakita ko sa inyo. Ito yung real video. Ayan. Ano yan? Ed Lingaw. Sulo yan. Pinakita ito. Itong video na ito, kinuha ito ng People's Television. O sa ngayon, PTV. Okay? Sa YouTube, PTV na yan. No? People's Television Network. PTV. PTV. People's Television. Ayan, kandila. Yan. Yan. May sulo. Klarong-klaro, oh. O yan, oh. Umaakyat na ang mga tao sa Malacanang. Inakyat. Kayo nang humusga. Solo yan? Torch yan o hindi? Mga tao yun, di ba? Nagdadala ng torch. At sabi ni Ed Lingaw, ano yaw ron? Kasi ipinakita ito ng mga audience eh. Ano ito, Ed Lingaw? Ano ito? Torch ito or kandila? Kasi nagdahilan pa itong si Ed Lingaw na ilaw raw yun ng sasakyan. Palusot ka pa, Ed Lingaw. Ito yung tunay na nangyari ha. Taken by the People's Television Network, PTV. Alam nga naman, fake ito. Na People's Television yan. Sinong may hawak yan sa People's Television? Mga Aquino na ang may hawak na channel na yan. During that time, yung People's Television. Ngayon, PTV na yan, di ba? Ano yan eh? Government yan. Parang owned by the government yan ang news channel na yan, di ba? Torch yan alangan naman kandila yan. Alangan naman yan ilaw yan ng sasakyan, Ed Lingaw, na nandahilan ka pa. Mahilig siyang mag-reply sa mga nagko-comment sa kanya doon sa kanyang Facebook. Tingnan nyo yung profile ni Ed Lingaw. Pinost niya ito. May nag-comment yung mga tao. Yung mga kasi rin eh, hindi na nagustuhan yung kanyang fact check. So nag-comment yung mga audience doon.
isinend itong video na ito, tiningnan ni Ed Linggau, sabi niya, ilaw yan ng kotse. Anong ilaw ng kotse? Kandila. Anong ilaw ng kandila? Yung kanina, kandila. Ngayon, ano yan? Obvious naman yan. Tao, gumagalaw, nagdadala ng torch or sulo. Di ba? So, ngayon, huwag niyong sabihin na mali itong kay Daryl Yap na post na walang sulo raw. Made in Malacanang na movie. Manood kayo dito guys ha. Maganda ito na movie. So yan ang pinak-check nila. Yung fact-check nila, palpak yung fact-check ng TV5. Yan kasi mag-comment tayo dito ha. Again, mag-comment ako, no? Mag-comment ako bilang isang ordinaryong Pilipino. No? Hindi naman tayo nang magaling. Hindi naman akong historian. Hindi ako political expert. Mag-comment ako basing sa mga binalita ng News 5, basing sa mga reaksyon ng tao at nagbigay ng video na totoo. Ang sa akin, kayong mga News 5, huwag kasi kayong fact-check ng fact-check na bias naman kayo. Okay man yung fact-check, basta hindi kayo bias. Bias kasi kayo, kaya nabubuking kayo dito sa mga fact-check nyo. Ba? Nabubuking kayo. Yun ang makomment ko. Huwag kayong mag-fact-check. Kung as much as possible, huwag na lang kayong mag-fact-check, fact-check. Sabi nyo pa, revisionism. Renevise raw. Hindi. Makinig tayo sa version ng mga Marcoses. Kasi marami ng pelikula tungkol sa Aquino. Diba? Marami ng mga pelikula. Nakanood na tayo. Mayroong mga madaming librong tungkol sa mga Aquino. Pero hindi natin narinig ang version ng mga Marcoses. Isa pa nga itong pelikula, binatikos na ninyo, na halos lahat diyang kumakalat dyan, mga Aquino na mga pelikula, mga Aquino na mga story. Hindi naman kami nagrereklamo. Ngayon, itong Made in Malacanang, reklamo kayo ng reklamo, batikos kayo ng batikos. Tuloy nabubuking kayo sa katotohanan. Diba? Yun ang opinion ko. Opinion ko yan ha. Opinion ko yan. Okay? So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa sinabi tungkol sa fact-check ni Ed Linggau. Ano ang masasabi nyo sa News 5? Ano ang masasabi nyo sa TV5? Journalist na si Ed Linggau ang kanyang fact-check. Ito. Anong masasabi nyo dito? Panoorin nyo itong video ni Ed Linggau. At sabihin nyo, i-comment nyo kung ano ang masasabi nyo sa kanyang pag-fact-check. Kung may katotohanan ba o naging bias ba siya. Okay? Libre kayong mag-comment at react sa issue na yan. Kumakalat ito sa social media. Okay? So guys, itong video na ito, i-like ito at i-share. Okay? I-like nyo ito para kakalat ito. Marami ang makarinig dito. Ang totoong mga pangyayari. Para kakalat. Help me. I-like itong video na ito. At guys, subscribe na rin sa aking channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa ipagtanggol ko itong si Presidente Bongbong Marcos. At pati na rin itong former president natin na si Rodrigo Roa Duterte at ang kanyang anak na si Vice President Inday Sara Duterte. Sa ating mga vlogs at sa ating programa, pagtanggol natin yan sa mga isyong kagaya nito. Hindi ko gusto ang mga ganitong issue kaya isusuplakin natin yan. Okay? So guys, mahalin natin ang Pilipinas. Mahalin natin. And see you in my next video and God bless everyone.